Taipei nakaganti sa alas, Elaine binawian si Gia, Eya Vani nagkalat. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Nanatili sa ika-4 na pwesto ang Alas Pilipinas Women sa 2025 VTV Women's International Cup matapos matalo sa kamay ng koponan ng Chinese Taipei sa street sets na 17-25, 24-26, 22-25 sa laban para sa bronze medal. 22 days lamang matapos ang kanilang 5-setter na semi-final thriller nila sa 2025 AVC Challenge Cup. Nakaganti ang Chinese Taipei at winakasan ang pag-asa ng Pilipinas sa isang makasaysayang podium finish na sana ay magiging pangalawa pa lamang ng bansa sa 21 years na kasaysayan ng VTV Cup. Isang kabaliktaran ito ng kanilang naging tagumpay noong June 13 kung saan napigilan ng Alas ang reverse sweep ng Chinese Taipei sa AVC semifinals 25-17, 25-21, 18-25, 15-25 at 15-12. Tagumpay na nagtala ng kauna-unahang finals appearance ng Pilipinas sa isang AVC sanctioned tournament sa loob ng 64 years. Sa kabila ng pagkatalo, ang ika-4 na pwestong pagtatapos ng Alas ay malaking hakbang pasulong kumpara sa kampanya ng National University na walang naipanalong laban at nasa huling pwesto noong 2024 na edisyon ng torneo. Pinangunahan ng Chinese Taipei ang unang set sa pamamagitan ng matinding 16-9 na panimula na nagsilbing tono ng laban. Hindi nga makuha ni Librito ang magandang tinda ng mga players kaya naman kinarlumalala ng Taipei ang Alas Pilipinas. Mas maaga sa ikalawang set, bumawi ang Alas mula sa 19-22 na kalamangan ng kalaban sa tulong ng sunod-sunod na puntos ni Van Sikel para makuha ang 23-22 na abante. Subalit naubusan ng lakas ang Alas sa extended frame. Tinapos ng Chinese Taipei ang set sa 4-1 run na pinangunahan ng isang down-the-line hit mula kay Changchi at Black Yuen laban kay Gandler, dahilan para makuha ang 2-0 set advantage. Sa ikatlong set, tila handa na ang Alas na itulak ang laban sa fourth set. Isang mabilis na palo mula kay Maddie Madayag, atake mula sa likuran ni Eya, at error mula kay Lin Liang Tai ang nagbigay ng 2019 na kalamangan sa Pilipinas. Nagpatuloy ang momentum sa pamamagitan ng through the block na atake ni Brooke Van Sikel at mabilis na atake ni MJ Phillips. Ngunit isang service error mula kay Van Sikel ang nagtala ng panibagong tabla sa score at muling naagaw ng Chinese Taipei ang kalamangan matapos ang matagumpay na challenge sa isang cross-court hit ni Ling Tai, 23-22. Isang right timing na palo naman ni Kan Puhuy at crucial na attack error mula kay Vanny Gandler ang tuluyang nagselyo ng sweep at bronze medal para sa Chinese Taipei. Ang panalo ng Taipei ay ang kanilang kauna-unahang tagumpay laban sa Pilipinas sa isang kompetisyong internasyonal mula pa noong magkasunod nilang pagkatalo sa 2024 AVC Challenge Cup sa Maynila at 2025 AVC Nations Cup. Samantala ay hindi naman maiwasan na mabatikos naman si Eya at Vanny na sinasabing maganda naman ang performance pero hindi talaga kayang mga elbow ng kalaban. Ayon nga sa mga komento, totoo naman talaga na hindi pang national team si Gandler at Eya. Yes, may mga moments sila na maganda ang laro, pero hindi enough to outperform the opponent at di enough to support the team. Walang consistency, mas may tapang pa si Malaluan kasi nakaka-block, receive at spike ng maayos. Hirap sila pag taller, faster, stronger ang kalaban. Malakas sila pumalo pero laging nakapayong lang yung blockers sa kanila dahil hindi nila kayang umibabaw sa blockers. No disrespect sa kanila, opinion ko lang nakikita ko. Kanino ni Tura and DBS talaga ay isang athletic ability nila, kayang makasabay. Si Belen naman yung for defense grabe, lalo pag nasa likod siya. Eya and Gandler national team level pero talagang lamang sa kanila yung apat. Again, no hate sa kanilang dalawa, opinion lang. Kaya naman, anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.